Now and ever shall be without an amen. Altogether, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an amen. May the Holy Spirit come down upon each and every one of us, and remain always with us, and may the soul of the king be departed through the mercy of God, rest in peace. Amen. Brothers and sisters, let's offer our love and respect to our Mother Mary. Let us sing Mother Dear, Faithful. Amen.
salamat na Lord natin at magpapuri. Salamat sa ginagawa niya sa ating buhay sa araw-araw. Let's raise up our hands to God. And let's invite the Holy Spirit in this place, in our hearts, in our lives. Oh, hallelujah. Wala tayong magagawa tayo iwalay. Sa banal na Espiritu na ating Panginoon. O banal na Espiritu, humilos ka sa ating buhay. Humilos ka sa araw na ito. Humilos ka sa bawat taong narito. Humilos ka sa loob ng simbahan ito. Dahil ikaw lamang ang banal na Espiritu na makapagtuturo sa ating tama. O hallelujah. Espiritu Manal, manahan ka sa ating buhay. Oh
shall magnify the Pangalan ni Jesus. To God the highest glory in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God, please be worshipped, living God. Hallelujah, hallelujah. Praise Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na tagapagligtas. Ikaw po ang mahal, Panginoon. Yes, my brothers and sisters, patuloy po naman tayo. Itaas natin ang ating mga kamay, ating pasalamatan ang kanyang presensya sa oras na ito, ating pasalamatan ang mga biyayang ibinibigay niya sa atin sa araw-araw, ang ating kaligtasan, at ang higit sa lahat ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ngunit pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, nangyari na sa atin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo, nagpinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, narito po kami mga anak ninyo upang papurihan ka, upang parangalan ka sa iyong dakilang pangalan, O God. O hallelujah. At tunay nga po, Panginoon, walang ibang nagmahal sa amin ng katulad mo. Walang ibang nagbigay ng tamang pagmamahal, kundi ikaw lamang, O Diyos. O hallelujah. Ating kong papurihan, ipopostos natin ang ating presensya sa Kanya. O hallelujah, hallelujah. Big event. Ang ating po, kagalapin na sister. Sa Sabado na po, April 6. Sunday! Brothers and sisters, our 20th anniversary. Pag-ilan na sister? Okay, brother. Great. Galang. Wednesday is a novena of our Father Bethlehem and Word of God. And Friday and Thursday, discipleship training. Sister Cha. Chelsea. Ako si Ayaw Kasaan ko? sa Buhol. Kabuhon! Sabi kayo sa kayo. Yan. Ang asawa niya ang ating liturgical dancer na si Sister. Amen. Amen. At ito naman, brother, sa aking katabi. Siya Ignacio, taga-Nueva Ecija. Si Tito Joe sa Castilla. Dalawang tita ng tita. Ang ating sister Joe, at si Sister Lani. Ako po si Gayon, anak ko po si Sister Nene. Amen. Ang ating idol-dagal, hindi naman ipagkakailan. Ang kamukha. Ganda nila. And brothers and sisters,
Thank you, Lord, for your presence right now. As you promised on the earth, regarding your name, you are in the midst of there is always. Father God, ito na tulungan mo kami mga kapatid, Lord, sa ating unit kapatid, Lord, sa mga brother and mga sister. Provide their needs, Father God, in the name of Jesus. Provide their needs. And Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, come and lead. Forgive, Lord,
Lord, to hear your word. Open our mind to understand your message. And open our heart to receive your words. Bless each and every one of us, Lord, especially our loved ones. Help us to penetrate your words into our heart. And help us to put action so that we can share it to others. All this we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Thank you, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father, thank you. That's it. Kasi ang sabi sa Matthew, chapter 15, verse 10, mga kapatid ko kay Kristo, ang sabi ng Panginoon, then Jesus called the crowd to him and said to them, listen, understand. Listen and understand what I'm going to tell you. Kaya po sinasabi niya po rito, Tagalog, pinalapit ni Jesus sa mga tao ang kanyang sinabi, ang inikayong lahat at kawain ang aking sasabihin. Kaya po dapat tayo ay magsisilapit ito sa harapan. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Now, my brothers and sisters in Christ, kindly open the Bible in the Acts of Apostles, chapter 3, verses 13 to 15, and we'll jump to verses 17 to 19. Acts chapter 3, verses 13 to 15, and 17 to 19. Are you with me, my brothers and sisters in Christ? At ito, babasahin ko sa Tagalog. Niluwalhati ng Diyos ang ating mga ninuno sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang ikot ng si Jesus na sinakdal ninyo at tinakwil sa harap ni Pilato. Gayon ipinasya ng ito na malayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at patuwid at ikinig at malayain ng isang mamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay, ngunit siya ay muling pinuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayari ito. Mga kapatid, alam ko hindi ninyo naunawaan ang iyong ginawa, gayon din ang iyong mga pinuno. Sa itong paraan ay natapan ang patagal namin pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangan magbusa. Kaya nga magsisi kayo at magpalit sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mga salita ng Diyos. Sa mga papuri sa ating Panginoon. Sa pagpalang po sa ating lahat, tayo ba ay pinagpala? Salamat sa mga kami. Tayo po ay palaging pinagpapala ng Diyos sapagkat tayo po ay tumugon sa kanyang panawagan. Tuwing araw na, linggo upang bigyan siya ng papuri at sambahin. Amen? Kung titignan natin ang ating binasa at ating pagbasa, dito ang sinasabi rito ay tungkol sa ating Panginoon Jesus. Simula sa kanyang pagka-panlo, kung anong nangyari sa kanya. Pero tignan ninyo, si Pilato, napakabait na tao. Wala siyang nakikita ng kasalanan ng ating Panginoon. Gusto niyang palayain. Pero ayaw
daw rin itaya ang buhay niya sa mga tao. Bes na palayain natin Panginoong Jesus, ang pinalaya nila ay isang tao pagkakao. Kasi po yan, gansutan po yan. Yan po yung nakasulat sa banal na kasulatan, kailangan matupad. Kaya sa tatlong araw, ang Diyos Ama ay muling binuhay si Jesus. Hindi mismo si Jesus ang nagbuhay sa sarili niya. Ang Diyos ang Diyos Ama. Diba sabi niya rito sa isang verse, God raised Him. So by God is the Father God. Amen? Mahalay ang mga pagkristo ng si Jesus na nasa cross. Diba sabi niya ay verse. Bukod po doon sa pagkaurong niya, pagkakit siya na binilagay sa kanya, sinasaw, kapalit. Bukod po doon, po sa atin at sa mga tao doon, ano po yung kahulugan na sinabi niya ay tears? Ano po? God is tears of love. Bakit? Sapagkat yung mga tao na kasama niya pagpasok sa Jerusalem, sila rin po yung sumigaw na ipako sa cross. Iniwan siya sa kanya. Kapag sila, doon inaresto na ang ating Panginoon. Bakit po yung kanyang mga disipulo? Wala akong nagmahal sa kanya doon. Even the Father, diba sabi niya, Father, why you forsake us? Bakit mo ako pinapayagan? Kasi yun ang nakatalana. Para mangyari, ang dapat mangyari, ayon sa kasulatan. Amen? So, my brothers and sisters in Christ, our key verse for today is verse 19. Verse 19 says, repent then and turn to God so that He will forgive our sins. Tayo ba'y nagpatulog na sa Diyos? O pabalik pa lang dahan-dahan? We are not totally transformed. Hanggang hindi natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos na ating naririnig, na siya ang magbabago sa atin, wala po nangyayari. If our sin we keep in our mind, in our heart, it creates division. This division, my brothers and sisters in Christ, the division of our relationship between us to God. Hindi po tayo makakalapit. Yung ating pag-uugali. Huwag po kayo magagalit kasi ako tinatamatin. Minsan nag-iba rin yung ugali ko. Pero humingi din ako agad sa ating Panginoon ng sorry. Sorry Lord. Kasi minsan sa trabaho ko, ang kulit ng tinang namin. Sinabi nung wag lumabas at nag-i-isto, labas pa rin. Labas pa rin sila maglabas. Pag may nangyari ka na nila, natawag, oh, I need your help. Katulad yung isang tenant namin, ang pet-pet natin. Sabi ko, can you move slowly? Siya, one time, tarumba. Hospital, nagbalik. Oh, I should listen to you. Listen to me, bago daw ang aksyon. Yan po ang salita ng Diyos.
So my brothers and sisters in Christ, ang pag-usapan po natin ngayon, I repent and turn to God. About the life. So we go to life. Letter L. Letter L, listen. Ito yung binanggit ko na kanina. Then Jesus told the crowd to him and said to them, "Come, listen and understand." Kailangan tayo ay nag-focus kung sino man ang kaya ng salita ng Diyos dito. Yung problema natin, iwanan sa bahay. Hayaan ninyo yung problema ang problema sa iyo. Yan po ang nasa buhay ko. May mga problema din ako, pero binibigay ko sa Diyos. Kasi gusto ko may peace of mind ako. Kasi mga tukso yan eh. It's temptation. Pag nagpo-focus ka dyan, mawawala ang focus mo sa Panginoon. Kaya napangalan ako ang pag-iinig. Always remember, my brothers and sisters in Christ, hearing and listening is different. Hanggang pakinig ka lang. But if you hear the word of God, nakapokus ka, then you listen what is the message God wants you to do. Amen? And then I inspired in 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is inspired by God and is used for teaching the truth, reviewing errors, correcting faults, and giving instruction for right living. In listening to the word of God, my brothers and sisters, and we are inspired. The word of God will correct our wrongdoing. Amen? Siya ang magtutuwid ng ating kamalian para mabigyan tayo ng magandang buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Next is F. Faith. Amen? Faith. In Romans chapter 10 verse 17. So when faith comes from hearing the message, and the message comes from preaching Christ. The word of God is Jesus himself. If somebody is preaching the word of God, my brothers and sisters, it's very important to focus. Focus, but it's a faith. To have a faith, we need to focus to the word of God. Kung hindi ka lang focus, yung iyong pananampalataya sa ating Panginoon, our faith, hindi mo yan makikita. Hindi yan kasi laki ng tututok ng prophet. Pupunto na, basta-basta. Malalaman mo naman yan eh. If you have enough faith, itry nyo mong manalangin. Tulad ko, I know I have enough faith. You know why? Sometimes, I need $20. In the speed of second, one of our tenants called me. Solo, give me up to my apartment, I will give you something. So when I knock the door, when I open the door, if she opened the door, take this $20. Oh, no, why? I give it to you. See? Nag-iisip pa lang ako kailangan $20. God is all knowing God. Wala tayong pinagkakago. Kaya-kayang basahin ang iyong isipan. I need $20 in the speed of second, answered prayer. Amen. Yan, mga kapatid Kristo, subukan yung humingi sa Diyos. Pag ibinigay niya yan right away, your faith is enough. Alagaan niyo yan. Kung may mag-persecute sa inyo, kaya sabi ko ng aking Panginoon,
Kung basahin mo doon yung Matthew 23 verse 3, kapatid ko kay Kristo, ang sinasabi ng Diyos, makinig kayo sa salita niya. Kung yung nagpapahayag ng salita ng Diyos na natayo rito, o yung pari o sino man ang sisir sa inyo, at hindi nyo nakikita ang kanyang pagbabago, don't focus on that person. Focus to the Word of God. Hindi po nakasama po doon sa 23:3 ng Matthew. Listen to my word. Alam mo, don't imitate what they are doing. Pero sabi niya, sabi sa Bible yun, sinasabi ko lang po sa inyo. Kung yung nagsasalita po, katulad yung pari namin sa amin, dati, alam namin, mabait. Ang dala ng timiting, teenagers. Sabi niya, mga niya, labis po na kami. Minsan, sa Kristal, chicks na pala. Tapos pag may kasal, wala naman ang tamarka. Suot ang sungsing, amen, ayos na. Nakita nila lang mabalik sa pagbayan. One time, sa amin nakita, nasa patarek, yung mga katibo. Pero di siya nagtagal, parang request nila na tanggalin. At napagdalaman din, alam na pupuntahan niya, ayaw na sa kanya. Pero magaling siya mag-sermon. Kaya yung nasabi ng 23:3. Then, purihin mo na. My brothers and sisters in Christ, in serving the Lord, it must be comes from our heart. Let us love one another and help one another. Yan po ang gusto natin Panginoon sa ating pagbibigay sa Kanya. Amen? Maraming pong salamat. Purihin natin. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. Amen. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Psalm 91. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to him, You are my defender and my protector. You are my God, in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with his wings. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night, or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evils that kill in daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. And so, no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put his angels in charge of you, to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, to keep you from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me, and I will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Amen. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then I
God will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. The word of the Lord. Thanks be to God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our reading is taken from the Gospel of the Lord according to St. Luke chapter 24 verses 35 to 38. Handa na po ba ang mga anak ni Yahweh? Amen. Laging handa. Sundalo ni Yahweh. And it says, then the two disciples recounted what had taken place on the way to Emmaus, and how he was made known, and how Jesus was made known to them in
He showed him his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand these scriptures. And he said to them, "Thus it is for the forgiveness of sins will be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Bago tayo magsulong online, Lord, we glorify thy name. Thank you.
came from Jerusalem. You are witnesses of these things. So, lahat tayo makasalanan, di ba ba? Inaamin natin na kahit hanggang ngayon, nagkakasama pa rin tayo. Amen? So, dapat natin ipagsabihin kung paano ang Kristo na ito ay namatay para sa ating kasalanan at kung paano siya ay nabuhay upang tayo ay makapiling sa kanyang kaharian. Amen? Amen? Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Kung naniniwala tayo, di talagang dapat tayo ay mag-witness kay Kristo. At paano pa natin malalaman kung ano ang sinasabi sa atin ni Kristo? Sa ating pagbabasa ng Biblia, di po ba? Yan lahat salita ng Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos. O may mga nagpapatuto, nung ako'y namumroblema, nung ako'y masakit ang ulo ko, nung ako'y kung ano mga nararamdaman sa kanilang katawan, kung ano nararamdaman sa kanilang buhay, sabi nila, bubukating ko ito ang sagot sa akin ng ating Panginoon. At pagpaglat na tunay na kung kinausap sila ng Kristo, nasagot ang kanilang pangangailangan. Amen? At paano pa sa mga homily na mga pare, sa mga preacher na tumatayo dito, di po ba pag tayo ay nakikinig, merong salita kahit iisa na nakaka-iskak sa ating puso, na siyang kumikilos sa ating buhay, kung paano hinahawakan ang ating puso, kung paano tinatouch ang ating puso. Di po ba? Minsan masakit pa nga. Ang sakit, ang salita ng Diyos masakit, pero noon tayo kinakausap ng Diyos. Amen? Amen? Amen! Akala ko tulog na kayo. Hindi pa pala. Tingnan natin si cellphone. Di po ba isa din siya makasalanan katulad natin? Pero siya ay kinausap ng Diyos doon sa pag-missionary niya. Papatayin ang lahat ng Kristiyano nagpapatotoo kay Kristo. Ay nagpapatotoo si Kristo ay muling nabuhay. Na si Kristo ay Diyos, hindi lamang siya tao, kundi siya ay Diyos. Di po ba? Papatayin niya pero siya ay kinausap ni Kristo. Nagpakita ang ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng nakakagulat na liwanag. At dahil siya ay napanuhod at nakarinig siya ng salita at siya muna ang kumausap. Sabi niya, sino ka po? Sabi niya pala muna, Saul, Saul! Sabi ni Kristo sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako? Why are you persecuting me? At ang sagot niya, sino ka po, Panginoon? At doon nagsimula na talagang nakinig si Paul at nagpaghanap siya sa ating Panginoon. At tunay na siya yung pinakadakilang apostol ni Kristo. Sabi nga ni Father Jerome, ang pagiging apostol, pag ikaw mismo naka-encounter mo ang Diyos na kasama mo, na personal na kausap mo, nakakasama mo, na buhay. Pero, itong si Pablo, Saul na naging si Pablo, hindi niya nakasama nung nabubuhay pa. Pero nakausap lamang na. Narinig lang niya ang salita. Pero ang tunay naman na siya ay talagang napakadakila dahil siya talaga ay lahat pinupuntahan niya at siya ay tunay na nagpagamit kay Kristo. At tayo lahat kinakausap din ng ating Panginoon. Kaya ano man ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ito ay dapat nating pakinggan at dapat natin ito isabuhay. Dapat natin ito gampanan. Amen? To be
sabi pa sa verse 45 na ating pagbasa, "Did He open their minds to understand the scriptures?" Tunay na minsan hindi natin maintindihan, pero ito ay ipinapaliwanag sa atin. Una ng ating Panginoon Jesus na doon sa lahat ng mga ginagamit na tumatayo upang magpatutuo ng kabutihan ng Diyos, ng salita ng Diyos, kung paano ipinapaliwanag sa bawat isa sa atin kung ano ang nais ipabatid sa atin ng ating Panginoon. Amen? Di ba pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, ang puso natin nag-aalak, katulad din ng mga disipulo habang kinakausap ni Kristo sa Emmaus. Dahil doon pa lang pinapaliwanag ni Kristo kung ano ang nangyari. At doon pa lang, hindi pa man sinasabi ni Kristo, "Be our witness." But our Lord Jesus Christ is making them feel that they had a mission to declare that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is God, the only begotten Son of God, na namatay, pinatay, pero muling nabuhay. Hindi ba dapat na ating gampanan ng misyon na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Dahil sa pagmamahal din natin sa Kanya. Mahal ba si Kristo? Kung mahal na si Kristo, ilan lang yung umamin. So, yung iba, mahal ba si Kristo? Amen. Kung mahal natin si Kristo, magpagamit tayo sa Diyos. Alam mo, sa ating puso, pag meron mo sinasabi sa ating Panginoon at nais ipagawa sa atin, tunay na ang ating puso ay nag-uumapaw, nais mo hanggang hindi natin nagagawa ang misyon
your life. Minsan nakakatakot. Sabi nga natin, natatakot ako na mag-witness. Nahihiya ako na magpatotoo. Pero si Kristo hindi naman nahiya kung tayo ay nung siya ipinako sa krus at tayo ay pinupos niya, inibig pa rin tayo kahit na tayo ay makasalanan. Kahit na tayo ay tumalikod sa kanya. Pero hindi tayo ipinahiya ng Diyos. Hindi dapat tayo matakot dahil ang pangako ng Diyos tayo ay kanyang sasamahan. Amen? Sabi niya sa Mark chapter 13 verse 11, when they lead you away and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever will be given to you at that hour, for it will not be you who are speaking, but the Holy Spirit. So ano dapat natin ikagap? Ano ang dapat natin ikahiya upang mag-witness sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Kung siya mismo ang nagsabi na hindi naman talaga tayo magsasalita, kundi ang banal na Espiritu niya ang siyang magsasalita para sa atin. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, bawat isa sa atin ay may naranasan ng pagkilos ng Diyos. Kailangan lamang natin ito ipatutuo. Kailangan lang natin itong patunayan sa Diyos na mahal natin siya. At dahil sa pagpapatutuo, atin siya mapapapangalan. Natin siya mapapapulihan. Amen? Amen. Papulihan natin ang ating pagkilos. God is our partner anywhere at anytime. Ito yung kanta kahapon. Pinakanta ni Brother Mike at nakinig kayo. At doon na yan kasi nga, our God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Ang kanyang banal na Espiritu ang siyang kasama natin upang tayo ay gabayan at upang ilagay sa ating mga bibig ang dapat natin sabihin. Kaya wag na natin ikahiya, wag na tayo matakot na tumayo sa harapan dito upang magpatotoo ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. I-proclaim natin sa lahat ng tao ating magkakasayawa na ang Diyos na ating sinasamba ay tunay na Diyos at tumikilos sa buhay natin. Na siya ay makapangyarihan kahit kaya niya gawin ang sa tao ay imposible. Pero sa Diyos, ito ay posible. Amen? Amen. And pang-apat, ito yung huli, pero hindi ito yung huli dahil magagamit ang Diyos upang magpaliwanag ng kanyang mga banal na salita kung ano ang misaya. Pang-apat, total surrender to God. Yes. Kailangan natin isurrender ang ating sarili dahil ito naman ating ito, kanya ito. Siya ang nagbigay ng buhay na ito. Kaya dapat na ating ialis sa kanya. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Ating buhay at ating hininga, yan galing sa gusto natin. Galing yan sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagulaki na ako ay marunong. Ako ay magaling. Napakagaling ko. Alam mo na ang marami sa lugar ng Diyos. Pero, mga kapatid ko kay Kristo, ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom sa bawat isa sa atin. Siya ang nagbibigay ng kayamanan. Siya ang nagbibigay ng malakasan. Siya ang nagbibigay ng magandang kalusugan. Kaya dapat lamang natin ito ibigay sa Diyos. Sabi sa Proverbs chapter 16,
of His own, so that you may announce the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kahit mga kapatid ko kay Kristo, kung tayo ay pinili at talagang tunay ng mahal ng ating Panginoon at inaangkin natin that life that is from darkness put into His light, nararapat lamang natin, mga kapatid ko, na ibigay ang ating sarili. Dahil pag binigay natin ang ating sarili, ito yung tunay na pananamba sa Diyos. Tayo ay magpagamit sa ating Panginoon. Hindi natin kaya, hindi natin alam, tayo ay magpagbuo sa ating Panginoon. Dahil ang Kanyang banal na Espiritu ay binigay niya sa bawat isa sa atin. Kailangan lang natin lumapit at humingi ng wisdom, ng kalakasan, ng kalusugan upang tayo ay maggamit ng ating Panginoon. And Lord, andito lahat ng iyong mga anak na tinawa. Iniaalay namin ang aming buhay para sa iyo. Gamitin mo kami ng lubos-lubos. Dahil dito lamang namin tunay na maipapadama na ikaw ay iniibig namin. Na ikaw ang siyang dapat nagahari sa bawat isa sa amin. Kaya naman, ikaw na ang kumilos sa aming buhay. Take control of our life, O Lord. Take our life, take our heart, take our mind, take our eyes, make them yours. Upang tunay na ikaw ang siyang maitaas sa buhay namin ito at ikaw ay maipagkilala sa bawat sulok ng mundo. Una sa amin, mga tahanan, at sa aming mga kapatiran, sa aming kapwa hanggang sa bawat sulok ng mundo ay magamit kami upang ikaw ay maitaas, ikaw ay maipagkilala. At mga kapatid ko kay Kristo, itaas po na lahat ng ating mga nais, pabasbasahan sa ating Panginoon. Ama, nandito lahat ang hawak ng ating mga kapatid. Sa mata ng tao, ito ay walang halaga. Pero sa mga walang halaga na sa tingin tayo, dito ka kumikilos. Dito yung mga ginagamit ng instrumento upang magbigay ng kagalingan, magbigay ng mga biyaya at pagpapala. At lalo higit, Ama, basbasan pagpalain ang iyong mga anak na ito na nagnanais na maglingkod sa iyo ng tapat. At sa kanilang mga prayer request, ikaw po ang nakakalam kung ano ang nakasulat dito. Ikaw ang nakakaalam na ang mga nakasulat dito para sa amin ito ay imposible, pero sa iyo ito ay posible. Mangyayari ito lahat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan at kumikilos sa bawat minuto, segundo, oras at araw ng aming buhay. At Ama, ay nandito ang lahat ng love offerings at tithes ng aking mga kapatid. Inaalay nila ito upang ang iyong banal na gawain ay tunay na lalo pang lumago at ang iyong banal na salita ay umabot
nararanasan sa mga oras na ito. Sa iyo namin siya nilalapit dahil ikaw ang malikha ng aming buhay. Ikaw ang nagbigay ng aming buhay. At ikaw lamang ang nakakaalam kung gaano kahaba ang buhay na inalaan mo para sa amin. Alam namin nilikha kami upang iyong gamitan upang ang iyong kabutihan ay maisaksi namin sa bawat tao. Alam namin na ang aming kapatid na ito, lumaranas man siya ngayon sa karamdaman ito, pero alam namin na may purpose ka kung bakit ito nangyayari. Alam namin na ipinapakita mo lamang sa kanya kung gaano ka kapangyarihan, na walang sakit na hindi mo kayang pagaligin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung noon nagpagaling ka, hanggang ngayon alam namin na nagpapagaling ka. Kaya pinapalayas namin ang espiritu ng kanser na iyan. Tinutunaw na namin ito sa pangalan mo, Jesus. At siya'y ibinalik mo na ang kanyang kalakasan at ang buhay na bigay mo sa kanya ay iyong gagamitin upang magpatuo ng kabutihan sa kanyang buhay. At Ama, inaangkin na namin na ang kagalingan ay binigay mo na sa bawat isang may karamdaman. At lahat ng mga nandito ngayon, Panginoon, alam namin na answer prayer na kami kahit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, with Christ Jesus. Give thanks. Give praise. Special Doctor, Brother Suelo, and Gospel for today, Sister Lenny. Maraming pong salamat sa mga salita na inyong binahagi sa araw na ito. With your